profitable po ang pag-aalaga ng Peking duck. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo. Meron akong nakikitang hope o yung pag-asa na sinasabi natin dito sa pag-aalaga. Maraming mga kababayan natin na gustong pumasok din sa pagpe-Peking duck. Pero ang major concern nila is marketing. Dadating tayo sa panahon na ang goal natin, walang problema kahit yung maliliit na gustong pumasok o sumubok sa duck farming. Endless possibilities na binabanggit ni Sir Rod na dito sa industriya ng Peking duck ay may naghihintay na magandang pag-asa. Exactly. Na yung mga possibilities, no, na pwede nating makita dito sa Peking duck industry, nandyan lang. We should be ready. Yun lang ang kailangan natin. So, kumbaga, ang sa akin po, yung hope na kung saan may kinabukasan po na nag-iintay sa atin sa pag-aalaga ng Peking duck. Sir, dito ba sa Pilipinas ngayon, ano ba ang lagay ng or status po ng Peking duck farming natin? Well, as you can see, no, some of the young farmers and some enthusiasts now, makita mo ang dali nila talagang makita mo sa flow. Ako po, sa ngayon mga ka-farmers, marami na pong nagagalit sa akin. Especially pag naglagay po tayo ng isang video, isang content dun sa Sac Peking duck. Mainly, hindi ko na po nasasagot yon. Kaya humihingi po ako ng paumanhin dito sa Abido Stories na ma-impart natin itong duck farming na ito, na Sac Peking duck. Humihingi po ako sa publiko, mga kapatid, mga ka-farmers. Paumanhin po sa hindi ko pagsagot sa mga nakaraang panahon na naglabas man tayo ng video. Hindi ko na po kayo nabalikan sa mga queries ninyo. Okay. Dahil for now, I'm telling you honestly, nakatali na po lahat ng proceeds nito. 1 month ago pa, nakatali na to at meron na pong pinupuntahan nitong mga ducklings na ito. At katunayan yan, thousands of heads ang hinihingi sa akin. But until now, hindi ko pa talaga na ibibigay. I'm not ready yet for that. It's huge numbers of ducklings that they need. Sir, parang you're mentioning itong mga produce po ninyo, may buyer na kayo, may kumukuha na. Actually, sir, very true. No, talagang may kumukuha na, may hinuhulugan na tayo. Insufficient pa nga yung numbers of ducklings on a weekly basis. Okay, ilan ba yung kailangan nila, requirement nila at yung napoproduce mo, sir? So that we can scale up kung ilan pa yung kailangan nating i-produce. Okay, I'll tempt you people. Ang hinihingi sa akin, first, could you imagine? 3,000 that time. That's the very first... 3,000 per week? Yes. Grabe! Kasi they need 30,000 to 50,000 heads. So sabi ko, sir, I am not ready yet. Nag-uusap po kami, ibang time zone. Nag-start kami ng 11:30 in the evening, natatapos kami by 2:30 in the morning. Kaya the following day, lutang ako dun sa workplace ko na talagang routine ko. Okay, and then, ilan ang napoproduce mo lang at may kukumit mo sa kanila? Actually, the very least is 300. Sometimes 280. Before? Yeah. Pero but now? Ngayon, nagto-200 something na lang. Kasi nga, bumaba yung bumaba yung egg production natin. Plus, nagkaroon ng defect yung ating mga itlog na kung saan kulang sa similya. Alam mo yung tipong pagka... Nabubugok. Yeah, exactly. Nabubugok. That's the term. Nabubugok. Very unfortunate, but lesson learned, meron tayong natututunan. Negatibo man, positibo man, kailangan mga ka-farmers, meron po tayong aral na nakukuha sa pang-araw-araw. Yeah. Ayan, awa ng Diyos, dumating na yung ating sulib ngayon. Okay, Ayan. Sulib yan. Yes, sir. Okay, baka pwede nating padala mo dito para makita natin. Yes, sir. Pero before natin tignan yan, gusto ko munang i-comment itong itong feeding box mo. Usual naman yan, sir. Okay. Very usual. Hindi, kasi yung iba, common lang eh. Parang yung pahaba lang yung pinagpapakainan eh. So, eto sir, sang design mo nakuha to? Actually, din yan, pattern yan dun sa mga nag-itek. And one of my handler, the very first handler na he's getting serious with the ducks.
So, in-impart niya sa akin ito. Sabi ko, sige, why can't we make at least 4 pieces nito para dun sa dalawang sides ng ng Ito sir, diretso nyo na lang nilalagay, Yeah. then automatic bumababa na. Apo. So, ad libitum ang pagkain Yes, po nila. sir. Apo. Gusto kong makita yung sulib, pwede mo bang papuntahin dito? Yes, Sige sir. sir. Ito po yung ating sulib. Parte po ito ng patukan natin sa araw-araw. Ito po yung bagay na nagpapatibay sa mga shell po ng ating itlog na nakatutulong naman during incubation. Kasi pag maninipis po yung itlog natin, malaki yung chance na talagang hindi na tutuloy ng pag-hatch. So, ayan po, malaking bagay po ito. Okay. Ayan. Sulib. Opo. Saan kinukuha po ito sir? Sa pagkakaalam ko po, sa tabang din ito na tubig ilog. Okay. Ayan. Maliliit lang siya na shells. Opo. First time ko nga makakita ng ganito. Baka sa lugar ninyo meron din, no? Pero sa amin kasi parang hindi pa ako nakakita ng ganito eh. Actually, ako rin sir, to be honest, hindi ko alam ang source nito. Kaya I'm very nagre-rely ako dun sa mga impormasyon coming from the farmers na nag-iitik. Yun, sa kanila lang ako tumuklas nito sir. So tapos kakainin na nila to. Saan ba Yes, kayo sir. nilalagay? Ito lang po, dito sa ating basin. Sisip-sip ano na nila yan. Yes sir. Ayan. Ang dami. So ano yan, part ng diet nila, Opo. parang panghimagas ba yan o dessert? Hindi sir. Main course Main nila, course aphrodisiac nila yan. nila yan, aphrodisiac nila. Ah! Kaya, ayun, nakakatuwa. Every time, parang pag nakita ka nila pumapasok, maingay na sila. So, Okay. alam nila na merong Something. na ilalagay para sa kanila. Nice, Yeah, no? nakakatuwa. Sobrang nakakatuwa. So ito sir, parehas lang ba yan? Ba't magkaiba yung kulungan nila? Ito po kasi yung first part, a bit older dito sa ating second part na ito. Okay. So dito malaki na ibinawas ko, tinanggal ko na halos yung 60 pieces diyan. Okay. So ayan na lang, natitira 100 plus pa rin to. Oo. Around 140 something. Okay. Ayan. Tapos ito, mga Ito 200 plus po ito. 100 plus din. Opo. So ito, mas matanda ng konti. Yeah. Buwan lang, siguro. Buwan. Tapos ito na yung mga next ano mo. Meron din tayo nakikita doon ng mga maliliit. Yes sir. Ano yan sir? Next breeder mo yan? Iyan po, may konting twist dito. Lulutuin po natin yan kasi magkakaroon tayo ng ihawan. Wow! Dito sa entry point natin, malapit sa gate. Oo. Soon to be, magkakaroon po ng sack roasted Peking ducks dito sa area. At i-offer natin ito sa merkado. At nakikita ko naman, ang tao kasi very familiar lang sa pagkain ng manok. Katulad nung unang panahon na sinasabi ko, ang gusto ko lang, kumain lang naman. Kaya nag-propagate ako nito until kahit papano nag-contribute sa atin sa kabuhayan. At para naman ang tao, malaman nila na ito pala yung Peking duck, pwede palang mabili to ng mura, na halos kapresyo lang ng ating mga roasted chicken. So, iyon yung masasabi ko na isang byproduct ng Peking duck na pwede nating ma-avail kahit sa mga kiosk lang, kahit sa mga maliit na roasting place lang, katulad rito sa atin yung bubuksan natin. Sooner or later, mga kababayan, mga kabaryo, makakatikim po tayo ng sack roasted Peking duck, I'm sorry. Yan po. Maraming mga kababayan natin na gustong pumasok din sa pagpe-Peking duck. Actually, marami na tayong nakikita na bumibili, nagsisimula ng Peking duck farming. Pero ang major concern nila is marketing or yung market. Saan nila ibibenta? Kayo sir, how do you solve that? Actually, malaki ang plano kasi, no? Dahil yung cycle talaga, from ducks to 2 months old, dapat may goal tayo, especially sa mga males. So as you can see, may other cage tayo dito. Dito natin patatandain from day old, from week old, dahil isa-segregate natin ang lalaki sa babae, kukuhanin natin lahat ng lalaki. Okay. At katunayan po niyan, we're eyeing dun sa place kung saan nanggaling na kami. Dun sa area na yon, we're looking for a little place na kung saan extension itong lugar natin, kung saan i-contain natin doon yung mga lalaki na ready for meat.
Kasi yung sinasabi ko pong tao, ang totoo, yung mga meat na ibinebenta nila ngayon, galing na po dito yung mga lalaki. Okay. Ibinebenta na nila. Kayo nagsusupply. Yes, sir. Okay. Time will come pag ang industriya na ito medyo lumaki pa. Based doon sa magiging growth din ng pinopropose niya sa akin, I think magkakatulong-tulong po. From small farmers like us ngayon, dadating tayo sa panahon na ang goal natin, walang problema kahit yung maliliit na gustong pumasok o sumubok sa duck farming dahil meron na pong kukuha ng inyong mapoproduce. Dahil simula po sa duckling hanggang sa patuka, ang goal po, magsusupply kami. Kaya yun po yung abangan ng publiko, ng mga ka-duck farmer natin, na merong panggagalingan all your needs pagdating sa pag-aalaga ng duck. Pag ako po hindi nyo na nakita, ibig sabihin lang, baka hindi naging maganda yung outcome. Pero I'm encouraging you, people, na huwag kayong bibitaw. Tingnan natin kung anong mangyayari sa mga darating na panahon kasi it's very early for now to assume something na wala pa doon. Kailangan nakikita ng dalawang mata natin. Madali po kasi sir sabihin Madaling sabihin ganito, ganyan plano. Plano lang yan. But come to think of it, what is the possibility? The possibility of endless possibility is hindi natin alam. So, let's rely on us. Kumbaga, tayo, paano? We have open platform. Gamitin natin to for a continuing information na magagather nyo, ma-squeeze nyo, especially sa akin kasi siguro ako yung first person na nag-divulge nitong information na to. Pero, with the consent of somebody else's na nasa likod nitong usaping ito. Nasa grupo. Yeah, nasa grupo. Yes. So para binabanggit ni Sir Rod, no, may sure market kung titignan po natin. Kasi sa grupo nga nila, parang binibuild pa po nila ito. Hindi pa ganun ka official. Correct? Diba? Correct. Kasi nag-reach out na rin kasi sa akin yung isa sa mga kasamahan po nila na itong industriya nga ng Peking duck, napakalaki. Imagine, kanina binabanggit ni Sir, kulang pa yung production niya ng egg para sa mga ducklings, para sa isupply doon sa kumukuha sa kanila. Another, may meat na pwedeng ibenta 2 to 3 months, di ba? Then, pwede ng pakinabangan at pagkakitaan. So, yun yung mga possibilities, endless possibilities na binabanggit ni Sir Rod na dito sa industriya ng Peking duck, may naghihintay na magandang pag-asa. Exactly. Kaya, yan, sa mga ka-farmers, mga nag-aalaga din ng ibang ducks, wag po tayong bibitaw. Meron pong, sabi nga, there's always light at the end of the tunnel. Correct. At yung light na yon, this is just only a beginning of the endless possibility na pinag-uusapan natin, sir. And hoping yung mga nakasubaybay na rin sa Sak Peking Duck, masasabi ko po sa inyo na meron akong nakikitang hope o yung pag-asa na sinasabi natin dito sa pag-aalaga. Ang importante, nasa puso po natin yung ginagawa natin. Kasi kahit ang parameters na gagamitin ko ganito, kahit isang truck na pera, isang truck ang puhunan mo, nandiriyan lang. Pero wala kang kaalaman pagdating doon sa business na pinasok mo. Tandaan po natin, hindi natin kailangan ng kaaway. Ang kailangan natin gawin, alamin yung paraan paano natin magagawa ng tama. Kasi pag namali na po tayo, yung isang truck na pera na yan, tandaan po natin, diminishing yung effect niyan on a daily basis. Napakalaki ng role ng pera sa negosyo. Pero yung negosyo rin na yan, yung gumagalaw din sa negosyo na yan, ang kakain po dun sa isang truck na pera na yan. At the end of the day, makikita mo, nasa losing end ka. Yun po ang pinakamabigat na konsekwensya na haharapin natin, especially duck farming, buhay po ito, livestock to. You must be aware of something na maraming kalaban ito. Kailangan handa tayo sa paglaban doon sa challenges. Very challenging ito. So any challenges coming, alam na natin, meron na tayong paningin doon. Kailangan medyo handa tayo, ready tayo. Boy Scout tayo lagi. Yun dapat na maging attitude natin. So guys, ang ganda po ng kwento ni Sir Rod at saka yung explanation po niya na yung mga possibilities na pwede nating makita dito sa Peking duck industry, nandyan lang. We should be ready. Yun lang ang kailangan natin.
Sir Rod, gusto kong makita yung mga magaganda mong incubator. Pwede ba nating daanan, silipin? Oh, sure. Alright, go Kaya- guys. Tingnan natin yung Hello, incubator ni Sir Rod dito sa kanilang farm. Let's go! Sir, nandito tayo sa mga incubator area po ninyo, no? Ilan ang capacity nito, sir? Ito po, yung size na ito is 540. Okay. So, dalawang 540 yan. Nasa Okay. in between niya yung 1080. So, almost 2,000, sir, ang capacity mo dito. Yeah. Ano ba tawag nito? Setter or hatcher or what? Ito po yung setter Okay. na naglo-load siya ng 540 Okay. capacity Setter. load. Yes, sir. Okay. So, ito naman, another 1,080. Mhm. Pero hindi natin na-meet ngayon. Kaya more than half nito. Pero lahat na ito, na-handling na. Mhm. Kaya lahat yan, may similya yan. So, possibly, pag na-meet natin yung 28 days, maha-hatch natin sila. Ilang days na, sir, na nakasalang yan at ilang days na lang hihintayin natin? Anyways, ito, Sinalang nung May 2. yeah. Nakandling nung May 12. So, Yes, after 10 days, nagkandling ka. Yes, sir. So, after 12, 14 days, so ito, hatching na siya. Yes, sir. So, May 26. Yes, sir. Labeled po. Lahat po yan, labeled yan. Okay. Same here. Yes. So, mas nauna ba yon? Yes, sir. Ito, sa June 5 naman ang hatching niya. Yes, sir. So, ito sa June 12. Yes, sir. Okay. So, guys, no, parang nakita natin dito na practice ni Sir, recorded, documented. Mahirap naman kasi parang nanguhula ka lang eh. Yes, sir. Ito, ma-hatch ito sa susunod na linggo. No, it's not. No. So, diskarte po ninyo dito, may label. Yes, sir. Okay. So, ito parang kahoy lang, sir, no? Yes, sir. Inano nyo na lang. Improvise po yan kasi we're under the experimenting side nung anong nagagawa ng pag-turn ng automatic turner Mhm. versus manual. Sa steady. Yes. So, lahat yan, kailangan natin alamin. Hindi Okay. tayo pwedeng mag-rely dun sa impormasyon lang. Nagiging ang basis ko is more on fact. Ano ba yung outcome pagka ganito? Okay. So, lahat yan. Hindi mo pwede, sir, hindi ka pwedeng mag-rely sa tao. So, itong parte na masela na ito, I get myself involved directly. And practically, hindi kaya talagang iasa mo sa tao na sila yung magbibiling ng manual. Mm-mm. And ito, automatic na, wala kang problema rito. Ang gusto ko na lang makita, dun sa hatching date na June 5, Okay. what will be the Outcome. outcome. Okay. So, from there, Okay. tayo. Sir Rod, so you are the one decided to experiment the one automatic swinging Yeah. and the other one steady. Yes, sir. Ako po Okay. mismo. So that's your first time na gawin po yan? Now, even the very first big incubators like 10,000 capacity, ginawa na yan. Okay. Kaya lang, ang hindi ko talaga nagustuhan, nag-overheat. Sabi ko, bakit ako mag-experiment dun sa slightly defect? Kasi ang kailangan niyan, fan. Mhm. So, I need 2 more fans para ma-deploy at mag-circulate talaga yung init dun sa loob. Okay. So, medyo may lacking dun sa pagkakagawa nung gumawa niyan. Yes, But, sir. mahirap yan eh. Mahirap. So with the output, sir, anong mas madami? Production. Well, so far, sabi ko nga, doon nagawa ko pero tinigil ko. This time, using these incubators, Okay. lahat na ito, puro greens na yung nandoon. This is the first time actually. Kasi nga, Okay. I'm suffering from the result na kung saan nagkakaroon ng overheating plus sabi ko, kailangan kong i-experiment na. So, eto ngayon. Hintayin natin to, sir. June Yes. 5. Makita natin yan. Alright. So guys, no, Sir Rod is saying na he's experimenting right now. He's using double diskarte na tinatawag natin. May swinging automatic at may naka-steady na itlog. So titingnan niya kung ano yung mas effective, mas Yes. productive. 10,000. Yes, sir. Grabe, laki. Ito sir, yung binabanggit mo kanina na loss. Yes, sir. Dito mo nilagay. Yes, sir. As in, hindi lang losses talaga, sir, na masasabi dahil imagine 4,000 plus capacity. Imagine ito guys, 10,000 capacity. Pero nilagyan niya ng 4,000 na eggs and lahat po ay nawala. Wala. Lesson learned. And losses, big losses. Yes, Kung sir. i-multiply mo yun, 4,000 times 150. Ay, nako, That's sir. a huge amount of money, guys. Yes, sir. So, ganon ang negosyo, ganon ang farmer. Sa farming, kailangan handa ka sa risk.
I'm, Diba? I'm taking and I took so much of risk. But of course, hindi ka kailangan huminto. Tuloy-tuloy lang. Tuloy lang kasi pag huminto ka na, tandaan natin. Sabi nga, walang nagwawagi na umaayaw. Ayun, parang kanta yun, sir. At walang umaayaw na Nagwawagi. nagwawagi. Ayun. We must fight. Kasi pagka tumigil na tayo, wala nang tsansa. Eh sabi nga, parang ganito, sa business, kung may kliyente kang 10, Oo. nag-fail yung 5, Okay lang. yung 5 na yon, tandaan natin at the end of the day, siya yung magme-make up dun sa losses mo. Because it is continuing process na kung saan yung tinatawag na yung pag-order sa'yo ng patuloy, yung Consistency. yung consistency ng order. Repeat orders. O yun, yun tawag yung repeat orders. So kung mayroon kang ganun, nawala man yung 5 na ang nangyari sa iyo natalo ka. Ang feeler mo yung 5 na positibo talaga na ang Na gusto. nagtitiwala sa'yo. Exactly. The key, number 1 key is yung tandaan po natin. Ito'y pinagdaanan ko. Yung maging totoo ka dun sa produkto mo. Kung ano yung sabihin mo, pag sinabi mong puti yan, puti dapat. Ayun naman. Guys, tingnan naman natin yung mga 2 months old, 3 months old. Actually, less than a month. Less than naman pa. Yes, pero less yun than- ang patutunguhan niya. Yes, sir. Okay. By 1.5 or 1 and 3 months until pinaka-maximum 2 months, yun na po yun. Iano na yan, ibubutcher na po lahat yan. Ayan. Ay, ito pinaka-matanda, sir. Ayun, no? Ilan yan? Ito, Three months. sir, magwa 1 month pa lang to. Parang dragon. Yan, mga una yan, sir. Malalaki, oh. 3 layer yan kasi, sir. Oh. Pinag-kinontain ko na lang ng isa kasi nga, para isang alaga, kumbaga kakatayin lang naman to, sir. Yes, oo. Yes, sir. It's a newly constructed housing para dito sa ating iba-ibang stage. But the pinaka-elder is older is 1 month. Then the rest, ayun, week ang difference nila. So merong 2 weeks, may 3 weeks, may 1 month. So another 1 more month ready for for luto. Kaya ito lahat lalaki. Diyan magsisimula na yung ating iihawin dun sa place kung saan nanggaling tayo kanina, sir. Anyway, Sir Rod, I'm excited naman yung makita yung mga ducklings na dinidispose nyo dito. Meron po ba tayo? So far, meron po tayo. Alright, so tingnan natin mga kabidyo. Let's go! Ito, sir. Meron tayong day-old. Kabababa lang yan. Mamayang alas 12, day-old na sila. Okay. Ito yung 100 plus na isa. And then other half, ayun, 100 plus din Ito, yan. sir, ang latest na na-produce po ninyo. Apa. Ang cute nila. Day-old yan, sir. Ayun lang, may mga tumumba din, no? Tumambling. Yan. Ayun. Okay ba to? Ito, ano to? Day-old, sir. Day old pa lang. Day-old. Mga 1 day, 2 days? No, as in 1 day, today. Kakahatch lang po ito? Yeah. Oh, hello. Day-old yan. Ayan, kamukha nito. sir. Naalala ko tuloy yung yung pet ng pamangkin ko. Ang tawag niya dito ay si Ducky. Dati. Ayan. So ganyan sir, yung mga week old po ninyo, how much do you sell naman? I mean, sa kumukuha sa inyo? Yun po, ranging from 150. Like yun, excess yung nasa other cage. Excess na lang yun. Higit na siya sa 1 linggo eh. I think 1.5 week. Okay. So, mga lalaki na talaga. Okay. So Ito ito din, mga Ito, kasama po yan. day old din ito? Day old po ito. Okay. So, yan yung mga napoproduce natin on a weekly basis. Okay, tapos ito, konti na lang sila. Apo, ito, tira na lang ito. Okay. Iko-contain ko na lang yan. Kasi Okay. ano na lang yan eh. Ala naman bumibili ng mga ganyan paunti-unti. Oo. So lahat yan, palakihin na lang kasama sa ibubutcher natin after 1.5 months to Mhm. maximum 2 months. Kasama sa yan, sa magiging adobo. Yes. Peking duck adobo. Yan. Ito. Ito, wala na. Ilan ba yung brooder pen mo dito? Madami din, no? Ito, 3 sir. Tapos another 3 brooders din doon. Meron ka din doon. Yes sir. Ito pala, 2 na lang pala. Okay. Kinatay na yung isa. Pinasira ko na. Meron pa. Ayun sir. Ito wala na muna ngayon. Oh, wala nang laman. Wala na. Okay. Guys, no, talagang namamaximize ni sir yung area niya. Ano to sir, property niyo na po ito? Apo, umalis ako dito sir. Turning 20 ako, 19 years old. Bumalik ako 51 years old na. Ito, So- parang family own. Yes sir. Okay. It's close to 4 hectares.
So, naibenta pa unti-unti. Ilan na lang natira? Actually, ito na lang. Ang natubos ko na lang dito is around 2,000 square meters. Okay. Nung pagbalik ko dito, nakita ko, sabi ko, kailangan mabawi ko to. Awa ng Diyos, pinagbigyan naman tayo nung kamag-anak natin na nakabili. Na ma-maximize. Na mabalik yung ownership mabalik sa akin. So far, yun na lang ang ginagawa natin dito aside dun sa dental laboratory natin. Itong ang duck farming. Napakaganda po ng kwento ni Sir Rod. So this time, Sir Rod, no, bago po tayo magtapos, kunin po natin ang inyong mensahe at kung ano po yung gusto nyong sabihin sa ating mga viewers at sa ating mga ka-video. Okay po, mga ka-farmers, mga ka-duck farming, isang bagay po ang iiwanan ko sa inyo. Ang farming po, hindi talaga basta-bastang gawain. Unang ihahanda natin yung ating mga sarili. Pangalawa, kapain po natin ang bulsa natin. Huwag po tayong mag-aalaga ng sobra-sobra. Mas mabuting mag-contain or mag-alaga tayo ng kaya lang. Kasi pag kaya natin, very manageable lahat yung paggalaw natin. As compare dun sa ang dami mo nga, pero at the end of the day, mapapabayaan nyo po yan. Primarily, yung intakes niyan on a daily basis that contribute some of the losses pagdating dun sa financing natin. So be wise. Kailangan alamin mo muna ano yung kaya mong alagaan doon. Kasi pagka namali ka na po doon sa pagdedeklara pa lang, lahat na mali na po ito. So ang iiwanan ko po sa inyo ganito. Very interesting ang farming na ito. Malaki po ang nakataya rito. Hindi lang doon sa nagkakagusto, kung hindi doon sa talagang una pa man may idea na. Explore natin mga ka-farmers itong paghahanap buhay patungkol sa ducks. Kasi malaki po itong industriya. Meron po itong pakinabang. Alam niyo po ba yung ipa na yan? 30 pesos ang isa niyan. Pero pagka nailagay natin sa sako yan, pag dumating na po yung summer at nagpakuha na 80 pesos na po. 70 pesos is the very least. 80 pesos na. Imagine, meron ka ng pakinabang dyan. Secondly, feathers. Yung mga pakpak niyan, ginagamit po yan doon sa shuttlecock ng badminton. Nabibili din yan. Pangalawa, yung itlog. Pwedeng fresh, pwedeng penoy. Kung ano pa, yung po pwedeng gawin. At yung karne, lalo na. Yung pang-apat o panlima, ito na yung ating ducklings. And yung susunod na product doon, ito yung karne. So lahat po ito nabibili. Ang kailangan lang natin alamin yung paano natin gagawin para makaproduce tayo dun sa objective na gusto natin. At mag-isip po kayo ng konsepto, ano ba yung talagang target ninyo? Gusto nyo ba itlog lang? May pamamaraan kasi kanya-kanyang approach ito. Pag itlog lang, not necessarily bumili pa kayo ng mga lalaki. So kung male and female, kailangan ang target mo, ducklings. Dun sa pagkatapos ng ducklings, after ng ducklings, hanapin natin yung market. Yung market patungkol po dun sa meat, wag na po kayong mag-alala. Darating po ang oras, kami mismo ang bibili ng mapoproduce ninyo pagdating po sa meat production. So, kumbaga, ang sa akin po, yung hope na kung saan may kinabukasan po na nag-iintay sa atin sa pag-aalaga ng Peking duck. Profitable po ang pag-aalaga ng Peking duck. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo. I-shout out dun sa tao behind the scene, ano, na hindi man nakikita siguro si ma'am. But of course, yung sinasabi ko, other people behind dito sa Peking duck na ito. Yung si Sir Mercado, at saka yung kanyang anak na si Sir Luis. Sana yung sinasabi niyo, sir, maging makatotohanan ito kasi maraming pwedeng mag-rely dito sa impormasyong ito na kahit papano, roughly, partially sinasabi ko na kasi nakikita ko yung goal ninyo eh. Gusto kong sumama dun sa goal na ang matutulungan natin, publiko. Yung nandun sa tassel, sa kabababaan. Sabi mo nga, sir, ikaw hindi ka naman magugutom eh. Probably, baka ako, I'm safe to say, dahil may lakas pa naman ako sa ngayon, hindi ako magugutom. Pero ang tinitingnan ko rito, yung years after, it is one of the preparation doon sa aking retirement. Ang gusto ko yung meron, overseer na lang tayo mga kapatid, sa mga kasing edad ko, maging overseer tayo nitong business na ito. Tao lang ang gagalaw. Kumbaga yung pera natin, use as leverage para magawa natin yung gusto natin gawin pagdating po dito sa ating duck farming.
Sir, siguro, dami nagtatanong. Sir, ang dami nyo ng shinare. Paano ba kami? Open ba kayo for visitors dito? Open ba kayo sa mga gustong mag-orders ng mga ducklings ninyo? At saka meat po ninyo? How they were going to contact you? Actually, napakagandang tanong po nito, no? Ako kasi yung tao na, to see is to believe. Different kind of thoughts from different person and different perspective. Tingnan natin yung perspektibo. Huwag lang yung atin. If someone is not allowing people to come in para makita yung kanilang mga ducks o yung kanilang sinasabi, paano sasabihin at magtitiwala sa'yo kung hindi mo ipapakita kung ano yung meron ka? I'm inviting, especially those people na nakarating na dito sa atin. Or interested? Those interested parties, people na gustong mag-alaga nitong ducks, come and see us for you to see exactly ano yung ducks na meron tayo. And I warn people, kung gusto nyong masiguro yung pag-aalaga nyo, hanapin ninyo yung pinanggagalingan nung bibili nyo. Take note of this. Kasi marami po sa industriya ngayon, they are buying and they are selling. The truth of the matter really is this. Saan ang galing o nag-originate yung bibili nyong ducklings without the parent stock? Okay. So, ito po yung katotohanan. Wala po akong itatago sa inyo. From incubation, from fresh eggs to incubation until hatching, ang produce po nun, ducklings, makikita nyo po lahat yan. Pasyal po kayo dito. Yeah, we have the Facebook page, Sac Peking Duck. They have numbers there, and then contact us anytime you want. So feel free if you want to visit us in person. Come over, sir. Ma'am and sir, lahat po kayo, ready po kami to accommodate you. Siguro better din na mag-advise sila ng schedule kasi minsan may trabaho din kayo, no? Para saktong-sakto ma-accommodate nyo sila. Yeah, I'm giving this particular day, no, especially Sunday. So mga ka-farmers, message lang po kayo. Meron po tayong numero sa Sac Peking Duck page. Alright, so guys, no, lahat ng information na nabanggit ni Sir, Facebook page, a number, ilalagay ko po sa description ng ating video upang sa gayon, i-check nyo po doon, no? Para makapasyal, makontak nyo po si Sir, para matulungan niya po kayo na makapagsimula at makabisita dito po sa kanilang farm. Kaya naman, tayo po nagpapasalamat kay Sir Rod sa pagbibigay niya po sa atin ng pagkakataon na mabisita itong kanilang Peking Duck Backyard Farm dito sa Bulacan. At siyempre sa lahat po ng ating mga kabidyo na may mga natatanging kwento, pwede po kayo magbahagi ng inyong kwento sa pamamagitan ng pag-message po sa ating Facebook page and account, Video Stories. At the same time, pag-like at pag-share. At huwag na rin pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, Video Stories, for more videos and stories. So once again, I am Art Sinobago, the content creator of Video Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep rising mga kabidyo. Sir Rod, thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Salamat po sa mabuting pagkakataon na kaloob ng Diyos sa atin. Una sa lahat, nasa Diyos po ang ating pag-asa. Kaya ang lahat ng papuri, ang lahat ng karangalan sa Diyos po talaga. Salamat po sa Diyos sa magandang araw na ito. And bye-bye! Bye!